Hello, magandang gabi, Martes. This is Ais. Daily episode 3227, 3228, and 3229. Okay, tingnan natin yung volume ko. Naakit ba? Naakit nga. Okay, so kukuha tayo dito ng tatlo kung ano ba yung mensahe ni Universe at magkakaroon ako ng live alas 8 hanggang alas 9 lang. Kasi may nadagdag kasi na ritual kanina lang. Kaya kailangan ko talaga rush kasi yon. So, hihingi lang ako sa inyo ng konting alas 8 hanggang alas 9 mamaya may live ako. Ayun, nobility. Konting konsiderasyon. And then the mystique tsaka yung pangatlo, Siyama na naman, Diyos ko. Okay. So, yung nobility kasi, no? Ito yung minsan, kalimitan, hindi siya nangyayari. Yung pagiging noble, di ba? Kasi kalimitan tumutulong tayo. Kahit hindi natin sabihin, umaasa tayo na balang araw or meron din siyang ibibigay sa'yo na kapalit. Ito yung ito rin yung bahagi ng ugali ng tao na hindi ka kikilos hanggat walang suhol. Yung mga ganon, 'di ba? May mga ganon na tao kasi na kailangan may kondisyonis. Pero yung pagiging noble kasi, this is a character of a person na tumutulong ka, gumagawa ka nang hindi ka umaasa ng kapalit. Kung ihahalin tulad mo din ito sa isang relasyon, di ba? May mga tao na alam nila na yung taong nagustuhan nila o natipuhan nila, it's either married into a relationship or might ka-live-in, no? Pero sa parte na ito, yung noble at saka yung pagiging mystic niya, may tao na magaling sa ganitong sitwasyon na alam niya na darating ang panahon na yung taong mahal niya ay iiwanan siya, no? Pero sa pangalawang baraha, hinahanda niya sarili niya na kapag dumating yung panahon na yon na umalis na itong taong ito sa buhay niya at babalik doon sa asawa, sa ka-live-in, or sa girlfriend niya, hindi siya gagawa ng gulo, no? Kaya niyang panindigan, kaya niyang lakasan ang loob niya, kaya niyang dalhin ang sarili niya. Yung nandoon yung kalahati respeto sa sarili at respeto doon sa karelasyon, tsaka respeto sa pagmamahal niya sa tao. At hindi lahat may ganon na nagiging noble na tao. Kasi kalimitan, pag nagmahal ang iba, wala na silang sinasanto, wala silang iniintindi. Basta lang makapagtapon sila ng masasakit na salita, basta lang makasabunot sila ng tao, makasampal, makagawa ng hindi maganda kahit iskandalo. Sa social media, sa personal, sa lahat-lahat. May ganon. Pero yung mensahe ngayon ni Universe ay ganito. No? Masakit lalamunan ko, kakaano sa ritual. Kapag ito nagawa mo sa buhay mo, no? Maiiwasan mo itong third card. Kasi ito yung baraha na magiging karma mo. Depende sa kung ano ang magiging resulta ng gagawin mo sa sitwasyon. Doon tayo mag-focus sa isang relasyon. Kung alam mo na darating ang panahon, uuwi siya sa kanila at hindi na siya magiging sayo, bilang respeto, no? Sa pagkatao niya, sa sarili mo, at sa pagmamahalan ninyo at doon din sa tao na bypass mo.
manahimik ka. Huwag kang manggulo. Kung nagkaroon man ng bunga ang pagmamahalan ninyong dalawa, hayaan mo na yung siya mismo ang kukontak sa'yo. Kung hindi din, hayaan mo na siya. Ang mahalaga nasa sa'yo yung bata. Pero kung ikaw din naman yung napunta sa side ng lalaki, at ganun din yung nangyari, kahit gaano kahirap, gaano kasakit, no? Kahit gaano mo siya kamahal, mapababae, mapalalaki ka, kung alam mo kung saan ka lulugar, ito yun, no? Nandito yung pagiging noble mo, andito yung pagiging matapang mo, no? Gamitin mo yung tapang mo, yung lakas mo, yung talino mo sa pananahimik. Kasi mas lalo mo sisirain ang pagkatao mo, pagkatao ng taong mahal mo. So gusto mo bang mangyari yon na hindi lang isang tao ang masasaktan mo, kundi pati yung taong mahal mo. So, kahit nasa malayo, pwede mo siyang mahalin. Pero wag mong kalimutan, respetuhin din sarili mo at mahalin mo rin. Kasi, kung darating pa ang susunod na pagkakataon at gagawin ng mga espiritu or gagawin ni universe na kayo talaga hanggang dulo, hindi mo kailangang pilitin ang panahon, hindi mo kailangang antayin siya kung kailan siya babalik. So, yung mangyayari dyan is you have to be open sa sarili mo na ganito yun eh. Ito yung pinasok mo. No? So, since alam mo naman yung pinasok mo, i-enjoy mo na lang. Gumawa ka na lang ng mga magagandang memories together with the person na mahal mo. Kasi darating ang panahon, kapag iniwanan ka niya at lumayo siya ng tuluyan sa'yo, no? Darating sa punto na uupo ikaw, hihiga ikaw, matutulog ikaw, na wala kang mararamdaman na kalungkutan sa puso at isipan mo. Dahil lahat ng alaala na meron kayong dalawa ay puro magaganda. Meron din siguro mga misunderstandings, meron din sigurong mga away, pero mangingibabaw yung pasasalamat mo sa Diyos na kahit ganun lang siya kaiksi, no? Na chapter sa buhay mo, solid naman. Kesa naman, sa matagal kayong nagsama, puro naman bulyawan, puro naman away, di ba? So, sana sa lahat na nakaka-relate at sana sa lahat na makakapanood nito, baguhin nyo na, no? Yung way nyo kung paano kayo magdala sa sarili nyo, magdala sa karelasyon nyo, at sa sitwasyon. Dahil, wala kang magagawa, respetuhin mo na lang, no? So, para na lang sa ikabubuti ng lahat. Kasi, di ba, nakikita din naman natin sa social media, meron ng mga ibang lahi, kahit ganun kasakit sa buhay niya na yung boyfriend niya kinasal doon sa arranged marriage, tapos siya abay pa sa kasal ng boyfriend niya. O di ba? Hinimatay sa sobra sikip ng dibdib. Hindi siya gumawa ng iskandalo. Kasi yung respeto sa sarili niya, yung respeto sa mahal niya, at yung respeto doon sa magulang niya at sa magulang ng lalaking minamahal niya. So, malay mo, no? Pagkalipas ng panahon, bibigyan ka din ng isang tao na hindi ka naiiwanan, kundi tanggap ka ng buong buo at kaya kang ipagmayabang buong mundo. 'Di ba? Kasi nanonood lang sila kung paano mo ma-manage yung sarili mo. Okay? Proceed tayo sa special episode.